Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Pag-usapan natin mga kababayan ang inyong napakagaling na Vice President na si Sara Tamilmil Pusit Duterte. Kasi po, nagpa-presscon siya, pero ang ginawa niyang presscon ay ang pagtira at pagwawalang hiya sa ating Pangulo at sa pamilya nito. No? Hindi niya po kinover yung mga issue na nakita doon sa hearing ng komite ni Representative Joel Chua, yung Good Governance and Accountability. Okay, so anong nagawang mabuti ng presko na yon? Scripted ba yung presko na yan? No? Kaya nga po sa thumbnail natin, Sara Pusit Duterte, pugante na din. Ay, pugante na pala itong si Pusit, At nais niya pong tanggalan ng ulo ang ating Pangulong Marcos. Ayan, yan po yung mga, sinalita niya po yan. Makikita niyo po sa mga balita, dito po sa GMA News. Hindi na natin to babasahin. Ipapakita ko lang sa inyo yung mga artikulo, yung mga title ng articles, kung saan napaka-sinister po ng gusto niyang gawin sa ating Pangulo at sa ating dating Pangulong Ferdinand Edralin Marcos Sr. Napaka-sinister po, napaka-langhiya, super bastos sa mga bastos at kung ano-ano pa ang pinagsasabi niya, mga kababayan. Marami pong mga artikulo na yung nakuha sa kanyang presscon na walang ginawa kundi mangbalahura sa pamilya Marcos, no? Kung ano-ano po ang pinagsasabi niya, mga kababayan. Walang hiya, no? Na kumbaga gusto mong ewan ko kung anong dapat gawin dito, no? Pero bago tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nag-like at nagsishare ng ating mga videos, sa mga nagbi-video replay, nagsishare ng kanilang blessings, sa mga nakakasama natin sa ating video premiere at sa ating live streaming. No, special shout out to all OFWs, to the men and women in uniform, sa mga frontliners, sa ating mga guro, at sa lahat ng ating mga kaibigan at yung mga patuloy na sumusuporta, hindi bumibitaw sa ating mumunting channel. Shout out po sa Luzon, Visayas at Mindanao, except sa Davao City na lugar ng mga demonyo at mga nagkakanlong ng kriminal tulad nito. Itong pugante na ito. Oo, ito pong inyong magaling na VP Sara Tamilmil Pusit Duterte ay napakagaling po. Napakagaling, no, na magsalita ng kawalanghiyaan. Super bastos sa lahat ng bastos. No, yung mga pinagsasabi niya, mga kababayan, na kung saan pati patay binastos niya. Yung kanyang imahinasyon, no, na gusto niyang gawin ito, gawin yan, no? Hindi po yun isang halimbawa ng isang nasa public, bilang isang public servant. Hindi isang magandang halimbawa para sa mga kabataan na tularan. Hindi ehemplo ang pusit na ito. Pugante po ito. Oo, pugante. Si Bantag, pugante. Si Roque, pugante. Si Tevez, pugante. Ito, pugante rin. Bakit naging pugante ito? Tignan nyo po yan. Takas po yan ng mental hospital. Tapos nagpa-presscon. Doon sa presscon niya na scripted, yung mga siraulong mga nagtatanong doon, no? Inayunan pa yung ginawa niyang kabastusan. Scripted po yan, mga kababayan. No? Talagang ang balak niyang tirahin ay ang Pangulong Marcos at ang administrasyon nito. Inaalud niya na yung ginagawang paninira sa kanila, yung ginagawang hearing ng Kongreso ay gawa o utos ng ating presidente. No? Hindi naman niya mapatunayan. At siguro hindi niya rin alam ang separation ng powers ng bawat ahensya ng pamahalaan, lalong-lalo ng tatlong branches, the executive,
legislative and judiciary. Kung kaliwat kanan ng investigasyon na ginagawa ng Kongreso sa inyo, that's your own doing. Because your family has a bad reputation. No? Kurap kayo. 'Di ba? Nasaan? Saan mo pinunta yung pondo mo? 'Di ba? Di mo mapaliwanag. Bakit? Kasi mabubuking na ano ka? Manda. Magaling ka sa numero 11. Onsehan, ganon. Inonse mo ang taong bayan. Inonse mo ang kaban ng bayan. Ganon po yan, mga kababayan. Magalit na kayo kung magalit kayo. Bakit? Kagalit-galit po ang ginawa niya sa press con. Unang-una, yan, bigay lang natin yung title ng artikulong ito. Sabi niya sa GMA News. Sara Duterte, if attacks don't stop, I'll throw Marcos Sr.'s body into West Philippine Sea. Anong atake ang ginagawa sa iyo ng administrasyong ito? May umaatake ba sa inyo? Ha? So dito, mukha lang siyang gago, baliw na baliw. Anong kinalaman ng Marcos administration sa pag-iimbestiga sa iyo? Kayo ang umaatake. Pamilya ninyo, mga supporter ninyo ang umaatake sa Marcos administration, ang mga pambabalahura, mga kababayan. Tapos meron pa siyang audacity, no? Na napakataas ng ihi niya na sisihin ang Marcos administration at hukayin ang labi ng Apo Lakay at itapon sa West Philippine Sea. You try it. Try it. Huwag mong sabihin. Bakit mo sinasabi diyan? Kung gusto mo talagang ginawa mo na, do it. 'Di ba may paninindigan ka? Do it. Bakit ipapamalita mo pa? Ang ginagawa mo, lalo mong inuudyo ka ng magalit ang mga Marcos loyalists at supporter sa inyo. Di po ba? Kabaliwan lang ang iniisip mo. Kabaliwan ang sinasabi mo. Baliw ka, takas ka ng mental hospital. Dapat dito, ipaka-psychiatrist ito eh. Baliw ito. Entitled Bretanela ito. Hindi po napalaki ng tama ng magulang ito, kaya kamura-mura ang mga magulang nito. Kung ano yung ugali ng tatay, ganun din. Baka ganun din ang ugali ng nanay nito. Walang silbing mga magulang sa pagpapalaki sa kanilang mga anak na mga brats. Tama, mali. Anong laban ni Apo Lakay sa inyo? Wala na siya sa mundo ng mga buhay. Baka gusto mo sundan siya doon sa mundo ng mga patay. Sige, sundan nyo. Ngayon na. Gawin na ninyo para at least makomprontan niya siya doon. Kasi hindi na po papayagan niyang pumunta sa land of the living. Kung gusto nyo, pumunta kayo doon sa land of the dead. Para doon, komprontahin nyo siya. Tapon nyo siya sa West Philippine Sea. Para naman makalaban ng patas ang aming Apo Lakay. Di ba? Pambabastos to the max ang ginawa mo. Hindi ko po kapatawad-tawad yan. Binaboy mo ang labi ni Apo Lakay. Kaya kababoy-baboy ka din. Hindi ka karispe-respeto. Wala kasi kayong respeto. Hindi ka lumaking may respeto sa kapwa. Di ba sabi ng nanay mo, heartless ka? Sabi ng tatay mo, baliw ka, siraulo ka? Ayan po. Nakita nyo. Lumabas ang katotohanan. Imbis na mapag-press ko na, sagutin niya, no? Yung mga akusasyon sa kanya, ibang ginawa niya. Dinivert niya. Nagdrama siya. At ngayon ang sinisisi niya ang Pangulong Marcos. Idadamay pa ang Apo Lakay. Ano sasabihin mo dyan, Amy Marcos? What you gonna do? Your best friend, your beshi-beshi, ridiculed, maligned, disrespected your father. Ano gagawin mo? Malamang si Amy tamilmil lang dyan. Wala eh. Nagbibiro lang yan. No, it's not a joke. It's not a joke. Knowing her character, baliw ito eh. Kaya nga sabi ko, pugante yan eh. Takas ng mental eh, mga kababayan. Imbis na, yung mga issues niya, sa budget niya, paggastos niya ng CIF in 11 days, no? Na 11 tayo mga kababayan, na 11. Oo, sa taong ito. Itong baliw na ito. Diba? Sisihin mo ang Marcos administration sa kinasasapitan nyo sa mga investigasyong kaliwat kanang ginagawa ng Kongreso sa inyo? Patunayan nyo sa amin. Meron pa siyang sinabi. Hindi daw marunong maging Pangulo ang Pangulo ngayon.
Paano mo nasabi? Hindi daw niya kasalanan. Bakit? May nagsisisi ba sa'yo? Nakasalanan mo kasi nakaupo ang Pangulong Marcos? Kasalanan mo rin pala eh. Oh, bakit? Ba't hindi ka tumakbong presidente para magkaalaman kung mananalo ka o hindi? Di ba? Paano mo nasabing hindi marunong maging pangulong? Ano, maging diktador? Tulad ng tatay mo? Yung magmura tulad ng tatay mo at ikaw? Tulad yung ginawa niyong pagkokontrol sa Davao City? Ganon? Yung pagkanlong sa mga drug lords? Pagkanlong sa mga kapritsyo ng mga tauhan ninyo? In totality, dictatorship? Ganon? Hindi po ganon ang Pangulo eh. Hindi ganon ang style ng Pangulo. Paano hindi, mo nasabing hindi Pangulo ang nakaupo ngayon? Maging Pangulo. So mali palang tulungan ng administrasyon ito ang mga mahihirap. Di ba? Tingnan ang kapakanan ng mga nasa laylayan. Yung tatay mo nga, walang nagawa sa mga agrarian reform beneficiaries eh. Walang nagawa sa Department of Agriculture eh. Di ba? Anong ginawa ng mga gabinete niya? Import dito, import doon. Tapos ikaw, gusto mo, ikaw ang uupo. Really? Iniwan mo nga yung DepEd eh. Quitter ka eh. Loser ka ganito ka loser Di ba? Nag-quit ka eh. Hindi mo kinaya yung katangahan, kabobohan mo. Tapos ibabaling mo ang sisi sa Pangulo. Dapat ikaw nga sisihin ng mga DD-shit kasi di ka tumakbo. O magkaalaman. Dapat tumakbo ka para magkaalaman. Hindi takot ka eh. Dahil alam mo, wala kayong numero. Oo. Di ba? Tapos kinekwento niya pa mga kababayan, sinasabi niya na winawalang hiya niya na rin yung best friend niya si Jaime. Tinabla-tabla niya na. Wala na. Tablado na ang Marcos sa kanya. Pero itong si Jaime, kapit tuko pa rin. Jaime? May kapit tuko ka pa rin ba? Ang sabi nila, nagbigay daw ng statement si Jaime Marcos. Nagbigay ka ba? Ano na, Jaime? Ano masasabi mo? Binanatang ka, di ba ang sabi niya kinausap mo daw siya para manalo kayo sa, sa Visayas. So, ibig sabihin, walang numero ang Marcos sa Visayas? Really? Come on. Di ba? Totoo ba yan? Wala kayong numero sa Visayas? Come on. Give me a break. Give me a break. Walang statement si Jaime Marcos dito sa kanyang official FB page. Mananatiling tamilmil ang gaga. Biruin mo, binaboy ang pangalan ng tatay mo, ang legasiya niya, pero wala pa rin. Wala akong makita sa official FB page ni Senator Jaime Marcos. Nandito ako, wala. Tamilmil din pala itong si Babalina. Binaboy ng best friend niya ang tatay niya. Dapat magpa-DNA na talaga itong si Jaime Marcos o totoong Marcos ito Kung kayo, pamilya nyo yung binaboy nitong si Pusit o nung nino man, anong gagawin ninyo? Di ba? Tatahimik ka na lang? Best friend pala yun ang bumababoy sa tatay mo, pinaplastic ka? No? Kinwento, sinasabing, kwentong kutsero lang yun, mga kababayan na hindi mananalo ang Marcos, matatalo kami ni Lenny sa Bisaya? Really? Di nyo ba naintindihan? May Romualdez? Di ba? Ano? So, tanungin natin ng mga Bisaya, sa mga Bisayan region. Di ba? Ang tanong kasi, dapat ka talagang sisihin Kasi, hindi ka lumaban. Naduwag ka. Pinupush ka ng tatay mo, naduwag ka. Kaya wag kang magmalinis. Damage control ka, diversionary tactic. Dapat ang pag-usapan dito kung paano mo sasagutin yung nilalabas ng mga anomalya sa iyong dalawang opisinang hinawakan. Pero ang sinisisi mo dito, Pangulong Marcos, kasi bakit? Alam mong hindi sasagot ang Marcoses. Kaya patuloy niyong binababoy ang Marcoses kasi alam nyo, wapakels sa mga iso ninyo. Ika nga ni Lola Meldy, divine justice. Ayan ang antayin mo, Sara Pusit Duterte, ang divine justice. Hindi man ngayon, hindi bukas, pero darating sa iyo yan. Tandaan mo yan. Ano pa ang pinagsasabi niya, mga kababayan? Ano pa ang pinagsasabi niya? She is imagining cutting off the head of our president. Imagining, nais niyang tanggalin ang ulo ng Pangulo. Dalawa pong ibig sabihin yan. Pwedeng literal
o may meaning? Yung literal talagang tatanggalin niya. Ibig sabihin, gusto niyang itegi ang ating Pangulo at maupo siya. May balak siyang ipapatay ang Pangulo. Kaya siguro naghahakot siya ng BPSPG niya. Pinagawan niya pa ng magandang mga quarters ang BPSBP niya sa loob ng krami. May mga magagandang sasakyan. Sorry naman sa inyong mga BPSPBG. Alam ko, karamihan sa inyo, miyembro ng AFP. Know your loyalty. Dapat non-partisan kayo pagdating sa ganyan. If she is encouraging you to revolt against this government, to have a coup d'etat, and recruit some of your fellow military, active or retired, know your loyalty. Know the person recruiting you. She is a lunatic. She is a psychopath. Tandaan ninyo. Puputulan niya, tatanggalan niya ng ulo ang Pangulo. Ini-imagine niya parang yung bata na may manyika na talagang depressed na depressed, baliw na baliw, galit na galit. Yung manyika, tinigpas-tigpas na ganon. Pwedeng mangyari yan, mga kababayan. Binanggit niya na Diba? Yun ang gusto niyang gawin sa Pangulo. Inamin niya na. Iniskwil niya na. Diba? Ang second meaning niyan, sabi ng ating kaibigan kanina, is hindi literal. Ang gusto niya, tanggalin sa pwesto ang Pangulo. Para siya ang maging Pangulo. Papayag ba kayo? Papayag kayo na isang Duterte muli ang presidente natin? Knowing what the father did, kumampi sa Chekwa, binaliwala ang West Philippine Sea, pinalibutan ng sarili ng mga Chekwa ng mga drug lords. Diba? Peking drug war. Ano pa? Hindi niya makontrol ang kanyang mga budget, ang kanyang tauhan. They are loose cannon. Nakaw dito, nakaw doon. Diba? Kita nyo pa paano palakarin ng mga cabinet members niya ang kanyang mga respective departments. Lalo na yung DA na yan. Noon. Galunggong inimport ng ilang-ilang metric tons. Walang mahuli sa West Philippine Sea. Bakit? Hindi makapangisda ang mga mangingisda natin Kasi iniwanan sila ni Digong. Ganun po ang Duterte. Quitter. Ang alam lang nilang paunlarin ay ang Davao City. Bakit Davao City lang ba ang magulo? Davao City lang ba ang mga maraming insurgents? Ang pinaka nababalitang magugulo nga dyan, pasensya naman po, sa Cotabato City, yun yung natatandaan ko nun. Ang gulo dyan. Ba't hindi niya naayos ni Duterte? Hindi niya naayos yung mga sugalot ng mga regional complex dyan sa Mindanao. Kundi pinaunlad ninyo ang Davao City. Ano pang napaunlad ninyo? Si Kibuloy. Di ba? Tapos sisisihin nyo ang Marcos administration. So sa katapusan nito, ang lahat na may kasalanan na naman, si PBBM. Kasi hindi siya marunong maging presidente. Hindi niya makontrol ang legislative. Bakit niya kokontrolin? Alam mo ba yon? Na they are co-equal branch of government together with the judiciary. Bakit ko didiktahan ng legislative? Kailangan ko ang legislative sa pondo. Kailangan ko ang legislative kung merong batas na gustong ipatupad tulad lang ng LEDA. O gawin, isulat. Pero yung trabaho nila, mamanduhan ko, ano tawag doon? Di tatay mo, diktador. Kinontrol ni Duterte ang Kongreso Kaya nga tahimik sila Nabahagang mga buntot nila. Ngayon lang sila talaga lumalabas dahil nakita nila ang kagaguhan ni Duterte. Lalong-lalo na sa pagpatay sa mga kapwa Pilipino. Kita nyo? Talagang makikita nyo yung bloodthirsty sila mga kababayan. Tingnan nyo na lang, sabi niya, ini-imagine ko na tinatanggal ko ang ulo ni BBM. Nakita nyo? Ang pagiging kriminal nila, utak kriminal. Ayan ba ang isang halimbawa ng leader na ilalagay ninyo? Tahasang sinabi sa publiko ang nais niyang gawin sa presidente. Kung literal man yan, gusto niyang ipatumba, ipategi ang ating presidente para siyang maupo. Second one is dig deeper. Gusto niyang tanggalin ang presidente sa pwesto at siya ang maging presidente. Anong karapatan mo para maging presidente ng bansang ito?
Unang-una, dapat ipapsychiatrist ka. Baliw ka. Diversionary tactic ka. Also, sinisira mo ang pangalan mong Duterte. Damay ang pamilya Duterte mo dito, ang tatay mo, ang mga kapatid mo. 'Di ba? Sabi nga ng iba, ng iilan, yun daw sinasabi niya ditong sugat niya, yan yung pananakal eh. Nagkapisikalan yung mga mag-anak na yan eh. Tingnan nyo, ano talaga sila eh, violent sila mga kababayan. Yung mga mukha nilang kala nyo ang aamo na hindi makakakurot man lang, hindi makakapanakit. No. They are the epitome of Satan. A beautiful angel, but a very, very devious, have a very devious, sinister, psychopathic attitude. Yun po yan. Kaya huwag kayo maniniwala dyan, yung dito niya, sila yan. Ngayon, ang binabalikan niya, no, gusto niya shooting two birds in one stone. Sinisira niya ang Marcos, sinisira niya rin ang pamilya niyang Duterte. Galit siya sa pamilya niya. Tingnan nyo, di ba sira na siya dito? Masisira siya dito sa sinabi niya. Hindi man lang siya in-advisean ng kanyang kung sino yung nag-a-advise sa kanya, mamong gawin yan. Scripted na yung press con niya eh. Masisira talaga siya. Okay, sira siya. Kinanti mo ang Apo Lakay, sira ka. Sirang-sira na nga kayo sa Dilawan at Pinks. Ano pang botong makukuha nyo sa Marcos loyalist and supporter kung may bala kayo sa 2028? Pero itong 2025, sinisira niya yung mga kandidato nung tatay niya. Yun po yun, yung ganti niya. Sinisira niya ang pangalang Duterte. Di ba? Ayaw siraan yung pangalang Carpio eh. Ba't di mo gamitin ng Carpio para masira din, di ba? Yun yun. Shooting two birds in one stone. Parehong pamilyang sinisira niya kasi lunatic siya eh. Spoiled brat siya mga kababayan. Ito yung nakuha natin na hindi pinalaki ng tama ng mga magulang. Ang mga Pilipino ay marirespeto. Pero itong si Tamilmil, hindi po yan 100% Pilipino. Tandaan ninyo. Ang nanay niyan ay Banyaga, Aliman. Di ba? German nanay niyan. Lola niyan, Inchik. Tatay niya, Inchik eh. Lahing Inchik. O di 1/4 Inchik. 1/4 Pinoy. 1/2 German. Kaya ang respeto sa kanya hindi mahalaga. Pero sa ating mga totoong 100% Pilipino, respeto, disiplina, yan po. O sa Tagalog, ano ang respeto? Matuto kang gumalang, matuto kang magpakatao. Pero itong ginawa niya, preskon, hindi po siya tao. Kasi anong sabi niya, mga kababayan? Ito, mayroon pang article dito sa Politico, no? Sa sobrang galit niya, itong nagagawa ng sobra kang galit, hindi mo maano ang iyong mga pinagsasabi. Anong sabi niya? Yan na lang. Sara Duterte fires back at critics. Bullshit. Bullshit kayong lahat. Bullshit po ako. Drag me to hell. Why should I drag you to hell? I don't wanna go there. Doon ka kung gusto mo. Diba? Di bullshit ako. Di bullshit ka din. Di FU ka. Sama mo magulang mo dahil di ka tinuruan ng tama ng magulang mo. Yung tatay mong bastos. Nanay mong walang alam. Damay na kayo dito. Oo. Anong sabi niya? Ganito gawin ko, bullshitting ko sila ng lahat. Kung sila ng bullshitting, bullshit kayong lahat. Bullshit daw tayong lahat. They can drag me to hell. Pagdating nila doon, ako pa rin presidente ng impyerno. O kita nyo, di ba baliw lang? Siya daw ang presidente ng impyerno? Hoy, baka sabihin sa'yo, nung mga nauna sa'yong mga gago at mga punyetang mga leader dati, nung pang mga before Christ, nung bago ka palang sinisilang, nung iniisip pa lang ng tatay no, na yut-yutin ng nanay mo, may nauna na sa'yong mga gago. Huwag mo nang unahan yung dalawang punggok, o kaya si Nero, o kaya kung sino pa, yung mga leader ng mga clans noon, nila si Genghis Khan. Sasabihin nila sa'yo, doon ka sa likuran. Get in line. Mahaba ang pila. Baka nga hindi ka pa gawing presidente ni Satanas kasi nagawa mo lang konting kalokohan eh. Ay, hindi pala.
Baka sa mga baka may selection process. Baka may boys and girls. O ikaw ang presidente ng mga girls section sa impyerno. Kasi bakit? Laki ng naonse mo eh. Hindi lang pera ng bayan ang naonse mo eh. Sambayan ng Pilipino. At ang international community, mga kababayan. Yan lang. Miray mo, drag me to hell. Ikaw na lang. Oo. Kausapin ko na lang si Angel Gabriel o Michael. Can you drag her to hell? Why me? I don't wanna step onto that very hot place. Ayoko doon. I wanna be on the bosom of my father Abraham. Right? To my Lord, si Jesus Christ, o si God the Father. I wanna be there on their bosom, on their care, not to the care of your father, your original father. Who is it? Satan. Di ba? Bullshit ka din. Kasi bullshit daw ako eh. Kritiko ako eh. Di bullshit siya. Parang sinabi mo lang sa amin, yung sabi ni Ipe, sa lahat ng mga bumabatikos, mamatay kayong lahat. Di sama ko din siya. Di ba? Kung ako, bullshit din siya. Kung siya drag me to hell, no, I don't wanna go there. Go there by yourself. I don't wanna drag you. Don't drag me to your lunatic mind, no? Baliw mga kababayan, no? Kung hindi ko nababasahin yung mga article. Pero binalikan po siya dyan ng mga mambabata. So, separate content natin para hindi mahaba, mga kababayan. So, tingnan nyo ito. Pugante po ito. Yan, tingnan nyo. Pugante. Salamat po sa gumawa nito, no? Ang taba ng isip. Pugante po siya, mga kababayan. Kaya ang hirap. Ang hirap na ngayon paniwalaan ang anumang sasabihin nito. Ayan, tignan nyo pa, Kaya po ganyan yan. Tingnan niyo. Salamat po sa ating kaibigang si For the First Couple, ha? Salamat sa iyo, brad, ha? Okay. O kumare, o whatever. Di ba? Ganyan po siya, Tingnan nyo. Sige, baro-balong pala. Bullshit pala kami. Di bullshit ka din, di ba? Mother F ka pala eh. Di murahin ko na rin pala magulang mo. Mga bullshit kayo, magulang ni itong baliw na ito, no? Ipo ba? Kaya kayo, mga sumusuporta sa Marcoses, ingatan nyo po ang PBBM. Ingatan nyo po yung labi ni Apo Lakay. Kasi itong babaeng ito, even though it's just imagination or binlurt out niya sa bibig niya, wag po tayong pakampante. Maging maagap tayo. Ang Pangulong Marcos pa din pag pumupunta sa mga meeting, maluwag niyang gumaganon Mamaya may sniper na dyan Mamaya may makalapit kay Pangulo. Kayo po dyan sa PSG, ingatan nyo po ang Pangulo. I-cordon nyo po yan. Kung si Sara Duterte may 400, lugi ang Pangulo. Siya ang pinakamaraming BPSPG, si Duterte. Lugi po. Kaya hanggang mas possible, National Security Council, AFP, pagsabihan nyo yung mga BPSPG. Know your loyalty. Your loyalty should to the Constitution, to the people of the Philippines, hindi kay Duterte. Okay? Kayo po, ano pong inyong masasabi dyan sa pugante ng mental hospital ang gustong magtanggal ng ulo ng ating mahal na Pangulong Marcos? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.